Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1048-53. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hinarap ni Francis ang isa sa mga pinuno ng Golden Winged Scarlet Tiger sa gilid ng Little World of Illusions. Tao, ano ito? Ang pinuno ng Golden Winged Scarlet Tiger na ito ay naramdaman na nawala na ito ng kontrol sa kanyang kaluluwa at nagsisimula na itong umalis sa kanyang katawan. Baka sa mga mata nito ang takot at gulat. Weng-weng. Ang 5 poison distinct beasts sa paligid ni Francis ay patuloy na tinutusok ang Golden Winged Scarlet Tiger. Ang Golden Winged Scarlet Tiger ay nagpumiglas, ngunit hindi nito napigilan ang kapalaran ng kaluluwa nito na hinigop palabas. Ang isang Escarlate gininto ang tigre na hugis Yuan Soul ay dahan-daang hinugot mula sa katawan nito. Tao, huwag mo nang isipin iyon. Ang Yuan Soul ng Golden Winged Scarlet Tiger ay nagpumiglas at umungal. Malamig nang umisi si Francis nang lumitaw ang mas malakas na soul intent sa kanyang kaliwang mata, na nagpapataas ng kapangyarihan ng Gaze of the God Eye. Ikaw ay isang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Hindi, itong mata. Ang Golden Winged Scarlet Tiger ay hindi nakalaban, at tumingin ito sa mata ni Francis nang may takot. Ayon sa mga alaala nito, ang mga bloodline ng 8 Great God Eyes ay maihahambing sa nangungunang 10 bloodline ng 10,000 ancient races. Ang mga bloodline ng 8 Great God Eyes descendants ay hindi magiging mas mahina. Inisip ng Golden Winged Scarlet Tiger na ang mga bloodline ng 8 Great God Eyes ay nakakatakot na pag-iral, samantalang ang sariling bloodline nito ay isa sa pinakamahina sa 10,000 ancient races. Hindi inasahan ng Golden Winged Scarlet Tiger na makakatagpo ito ng isang taong may napakagandang linya ng dugo. Gayunpaman, ang mata ng taong ito ay tila hindi mula sa alinman sa 8 Great God Eyes. Sure! Dahil sa gulat at takot nito, lalo pang bumaba ang resistensya ng Golden Winged Scarlet Tiger, at sinipsip ito sa dimensyon ng God Eye ni Francis. Weng-weng. Inutusan ni Francis ang kalapit na 5 poison distinct beasts na tumulong sa pagsuporta sa iba pang mga laban habang ang kanyang kamalayan ay pumasok sa dimensyon ng God Eye. Sa dimensyon ng kaliwang mata ni Francis, ang kaluluwa ng Golden Winged Scarlet Tiger ay mas natakot, at magagawa ni Francis ang lahat ng gusto niya dito. Dark Heart Seal. Isang dark purple na selyo ng kidlat ang nabuo mula sa kaliwang mata ni Francis at dahan-daang tumatak sa kaluluwa ng Golden Winged Scarlet Tiger. Ang Golden Winged Scarlet Tiger ay hindi masyadong nakipaglaban. Hinayaan lang nitong ilagay ni Francis ang Dark Heart Seal sa kaluluwa nito. Mula sa hitsura nito, ang Golden Winged Scarlet Tiger na ito ay nag-iisip na ako ay may napakaranggal na linya ng dugo, kaya handa itong pagsilbihan ako. Kung hindi, kailangan kong gumugol ng mas maraming oras at pagsisikap. Nagsimulang mag-isip si Francis. Mula dito, makikita ng isang tao na ang mga lahi sa Ancient Dream Realm ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga bloodline. Sa katotohanan, si Francis ay walang bloodline ng 10,000 ancient races, mayroon lang siyang perpektong Blood Devil Sun bloodline, isang Imperial Dao bloodline. Sure! Sa isang pag-iisip, ibinalik ni Francis ang kaluluwa ng Golden Winged Scarlet Tiger sa katawan nito. Kasabay nito, kumuha si Francis ng ilang 100 origin fruit juice at ipinahid ito sa mga sugat ng Golden Winged Scarlet Tiger. Ang 100 origin fruit juice ay epektibo kahit laban sa kamandag ng 5 poison distinct beasts. Tao, anong ginawa mo? Ang isa pang Golden Winged Scarlet Tiger ay sumugod kay Francis at nagpadala ng isang alon ng mental energy. Weng! Sinubukan ng ilang B-Emperors na harangin ito sa pamamagitan ng patuloy na pagtusok dito. Ungol! Ang Golden Winged Scarlet Tiger na inalipin lang ni Francis ay biglang umungal. Handa akong maglingkod sa aking Panginoon. Kung handa kang sumunod sa akin, maglingkod sa aking Panginoon sa tabi ko. Sabi ng inaalipin na Golden Winged Scarlet Tiger. Golden Winged Scarlet Tigers, patayin natin ang taong ito at iligtas ang eksperto ng ating lahi. Ang isa pang malaking Golden Winged Scarlet Tiger ay malinaw na nahuhulaan kung ano ang ginagawa ni Francis, at ito ay umungal ng malakas. Ngumiti si Francis. Naisip na niya ang tungkol dito nang umatake sa pack ng Golden Winged Scarlet Tiger.
Kahit na nagawa niyang alipinin ang mga pinuno, hindi niya makokontrol ang buong grupo. Dahil sila ay mula sa 10,000 ancient races, iba sila sa mga normal na beast pack sa kontinente. Gayunpaman, ngayong si Francis ay may ganitong makapangyarihang Golden Winged Scarlet Tiger, hindi na niya kailangang matakot sa natitirang Golden Winged Scarlet Tigers. Tara na! Sinira ni Francis ang inalipin na Golden Winged Scarlet Tiger at pinuntahan ang isa pang Golden Winged Scarlet Tiger na sumigaw lang. Tao, walang hiya ka. Ang Golden Winged Scarlet Tiger ay umungal sa galit, ngunit hindi ito nakatagal laban kay Francis at sa isa pang Golden Winged Scarlet Tiger na magkasama. Hindi nagtagal ay natakpan ng mga sugat ang katawan nito, at nawalan ito ng kakayahang lumaban. Sure! Sinipsip ni Francis ang kaluluwa nito sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at dahan-daang nagprint ng dark purple na simbolo ng God Tribulation Lightning sa kaluluwa nito. Ang Golden Winged Scarlet Tiger ay nagpumiglas ng kaunti, ngunit ang kaluluwa nito ay naging napakahina pagkaraan ng ilang sandali at sa wakas ay matagumpay na inalipin ni Francis. Pumunta ka! Nagutos si Francis, at isa-isang tinalo ng dalawang pinakamalakas na Golden Winged Scarlet Tiger ang iba pang Golden Winged Scarlet Tiger sa Little World of Illusions. Nagawa ni Francis na alipinin sa wakas ang lahat ng Golden Winged Scarlet Tigers, ngunit isa sa mga mahihina ang namatay sa kamandag. Mahigit 45 poison distinct beasts ni Francis ang namatay sa labanan. Walang Vikings ang nakaligtas. Lahat ito ay nasa loob ng inaasahan ni Francis, ngunit talagang nakuha niya ang isang 10,000 ancient races pack sa huli. Ang potensyal ng Golden Winged Scarlet Tiger ay maraming beses na mas mataas kaysa sa 5 poison distinct beasts. Ito ang magiging unang hukbo ko sa Ancient Dream Realm. Ang mga mata ni Francis ay matigas at puno ng layunin ng labanan. Gamit ang mga Golden Winged Scarlet Tiger na ito, naniwala si Francis na makakakuha siya ng mas maraming kapalaran sa loob ng Ancient Dream Realm. Pagkatapos ay tumingin si Francis sa pond matapos ang laban sa Golden Winged Scarlet Tigers. Ang tubig sa pond ay napakalinaw na natatanaw ito ng isa. Tila ito ay buhay, at nagbigay ito ng malamig at kalmadong pakiramdam. Noong nakipaglaban si Francis sa Golden Winged Scarlet Tigers ngayon lang, nanatiling kalmado ang pond na ito at hindi naapektuhan. Guru, ang tubig sa loob ng pond ay kapaki-pakinabang sa life force at sa kaluluwa. Maaalis nito ang mga dumi sa loob ng bloodline ng isang tao at pataasin ang pagkakataong magbalik ang bloodline sa mga ninuno nito. Higit pa rito, napakadaling tipunin nito, paliwanag ng pinuno ng Golden Winged Scarlet Tiger. Ito ay kapaki-pakinabang din sa kaluluwa. Kumislap ang mga mata ni Francis. Bahagya siyang nagulat. Karamihan sa mga kayamanan sa mundo ay nakatuon lamang sa isang aspeto. Halimbawa, maaaring mapataas ng Immortal Springs Wine ang habang buhay at estado ng pag-iral ng isang tao, habang ang Illusion God Wine ay nakatuon sa kaluluwa. Hindi napigilan ni Francis na maglakad pasulong at humigop. Isang malamig na rush ang agad na pumasok sa katawan ni Francis at sumanib sa kanyang mga limbs at organs. Una, ang puwersa ng buhay ni Francis ay tila nalinis ng agos ng malinaw na tubig. Ang kanyang pisikal na puwersa ay panandaliang tumaas at naging mas pino. Ang kapangyarihan ng pond na ito ay umabot sa kaibuturan ng kaluluwa ni Francis. Para bang si Francis ay pumasok sa isang mundo ng tubig. Ang kanyang estado ng puso ay lubos na kalmado, at ang mga layunin ng langit at lupa sa paligid niya ay lumitaw. Napakagandang epekto. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata matapos mawala ang sensasyong ito sa pagkabigla. Ang Golden Winged Scarlet Tigers ay nanirahan sa Ancient Dream Realm at uminom ng tubig na ito sa napakatagal na panahon, kaya ang epekto ng tubig na ito ay maaaring mas mahina sa kanila, ngunit si Francis ay hindi nagmula sa Ancient Dream Realm, at ito ang kanyang unang pagkakataon na uminom ng tubig na ito. Damang-daman niya kung gaano kabisa ang tubig ng pond na ito. Ito ay mas mahusay kaysa sa kombinasyon ng Immortal Springs Wine at Illusion God Wine, at ito ay epektibo para sa mga may mas mataas na cultivation. Ang pond na ito ay maaaring maging breakthrough point ko sa Mystic Light Realm. Tuwang-tuwa si Francis. Ang mga kayamanan na nakatuon sa kaluluwa ay napakabihirang, at mas bihirang makahanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang para sa quasi-sacred lords at sacred lords.
Ngunit ang epekto ng tubig na ito ay mapupunta muna sa estado ng pag-iral at katawan bago pumasok sa kaluluwa, pagsusuri ni Francis. Ang katawan ni Francis ay umabot na sa antas ng isang sagradong Panginoon, kulang lang siya sa layunin. Mas mainam kung maaari niyang gawing direkta ang tubig sa pond sa kanyang sole intent. Kinuha ni Francis ang green spiritual gourd at inalis ang ilan sa tubig ng pond. Bantayan ang lugar na ito. Inutusan ni Francis ang golden-winged scarlet tigers at pagkatapos ay umalis. Anong klaseng kakayahan ito? Saan napunta si Master? Nanlamig ang tingin ng golden-winged scarlet tiger. Hindi nito maramdaman ang aura ni Francis sa loob ng 1,000 milya mula rito. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata sa ipinagbabawal na palasyo ng Hall of Gods. Ngayong nahanap ko na ang pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm, kailangan kong maghanda. Marahan na ba umulong si Francis? Kung ang isang tao ay nabigo na makapasok sa Mystic Light Realm, ang mga pagkakataong makalusot sa hinaharap ay magiging mas mababa. Hindi nang ahas si Francis na basta-basta itong subukan kahit na mayroon siyang 100 origin sacred honey. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Kane at Nine Darkness Palace ay nagdulot ng matinding pressure, maaaring patatagin lang ni Francis ang kanyang pundasyon sa loob ng isa pang 10 taon bago subukang makalusot. Biglang tumunog sa kanyang isipan ang boses ni Clarissa, Guro, siyam na palasyo ng kadiliman ay nagsimula ng kumilos. Pinapataas nila ang proteksyon sa paligid ng mga target ng assassination. Kasabay nito, naglagay sila ng isang grupo ng mga misyon na nakatuon sa Hall of Gods. Nagulat si Clarissa ng maraming impormasyon kay Francis sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Sa pagtaas ng proteksyon mula sa Nine Darkness Palace, ang kahirapan ng mga misyon na itinakda ni Francis ay naging mas mataas na antas. Nagtakda rin ng Nine Darkness Palace ng mga assassination mission para sa upper echelon ng Hall of Gods. Ang mga target ay mas madaling patayin, ngunit ang mga gantimpala na ibinigay ay hindi kasing halaga ng Blood Essence Pill o ng Spiritual Blood Core Pill. Gayunpaman, ang mga aksyon ng Nine Darkness Palace ay nasira pa rin ang Hall of Gods. Ang sagupaan sa Nine Darkness Palace ay hindi mapigilan. Bagamat ang Sacred Lord Demonic Abyss ay tinakot ni Francis noong nakaraan at hindi masyadong direktang nagawa ang Nine Darkness Palace, lalo lamang tumaas ang alitan sa pagitan ng dalawang puwersa. Kapag umabot na ito sa isang tiyak na antas, tiyak na magpapadala ng mas malakas na puwersa ang Nine Darkness Palace para salakayin si Francis. Higit pa rito, tila interesado ang Black Screen Corner sa dalawang table task, at nagpadala sila ng maraming eksperto upang scout ang Hall of Gods. Gayunpaman, dahil ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga table task ay ibinigay ni Francis at pinino ng Sacred Dr. Jade Spirit, ang mga normal na tao ay hindi makalapit. Halos imposible para sa kanila na matuto ng anuman. Whoosh! Tumalon si Francis at dumating sa Pill Refining Center ng Sacred Dr. Jade Spirit. Sagradong Dr. Jade Spirit, gusto kong gumawa ka ng mga table tasks na maaaring tumukso sa mga Sacred Lord. Sabi ni Francis. Ngayong kumilos na ang Nine Darkness Palace, kailangang gawin din ito ni Francis kung hindi, ang mawawala ay tiyak na ang Hall of Gods. Maaaring hindi sapat ang laman at mga kadugo ng Golden-Winged Scarlet Tigers, maliban kung bibigyan mo ako ng mas mahalagang laman at mga linya ng dugo. Tumingin si Sacred Doctor kay Francis ng may pag-asa. Nakatanggap siya ng 3 Golden-Winged Scarlet Tiger mula kay Francis. Hindi maisip ng Sacred Dr. Jade Spirit kung saan kinukuha ni Francis ang Golden-Winged Scarlet Tigers na ito, at bahagyang nagsisi siya na pumayag siya kay Francis ng ganoon kadali. Maaaring mas marami siyang nakuha kay Francis. Subukan mo ito. Naglabas si Francis ng isang flask ng tubig mula sa pond sa Ancient Dream Realm. Anong kakaibang likido? Kumislap ang mga mata ni Sacred Dr. Jade Spirit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaibang likido. Napakalinaw ng tubig, at nagbigay ito ng kalmadong sensasyon. Ang layunin ng isang sagradong Panginoon ay magpapagulo lamang. Maaari mong subukan ito ng kaunti. Sabi ni Francis. Upang mapadalisay ang tubig ng lawa, kailangan muna itong maunawaan ng sagradong doktor na si Jade Spirit. Napalunok si Sacred Dr. Jade Spirit at ipinikit ang kanyang mga mata habang napuno ng malinaw at kalmadong sensasyon ang kanyang katawan. Para siyang pumasok sa isang malalim na estado.
1049. Binuksan ni Sacred Dr. Jade Spirit ang kanyang mga mata pagkaraan ng mahabang panahon, at napuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ang epekto ng mahiwagang tubig ng pond na ito ay hindi makapaniwala. Siya ay uminom lamang ng isang maliit na paghigop, at ang kanyang estado ng pag-iral ay tumaas. Ang kanyang soul intent ay pino, at ang kanyang lakas ng kaluluwa ay naging kalmado. Kung nagsimula siyang magpino ng mga table tasks sa sandaling ito, kumpiyansa si Sacred Dr. Jade Spirit na makakagawa siya ng mas mataas na graded na mga table tasks. Tiwala ako na magagawa ko ang gusto ng little friend sa likidong ito at sa bloodline ng Golden Wing Scarlet Tigers, sabi ng Sacred Dr. Jade Spirit matapos kumalma. Sa wakas ay napagtanto niya na minamaliit niya ang junior na ito. Sa tuwing may inilalabas si Francis, ito ay isang bagay na wala sa continent zone. Ginalaw siya nito. Dahil ang senior ay nagpapadalisay ng mga table tasks para sa Hall of Gods, ang senior ay tretuhin tulad ng lahat ng iba pang miyembro at gagantimpalaan para sa iyong kontribusyon. Alam ni Francis na magiging interesado si Sacred Dr. Jade Spirit sa misteryosong pond water, kaya sinabi niya ito ng may mahinang ngiti. Bagamat mayroong isang buong lawa ng likidong ito sa loob ng Ancient Dream Realm, hindi nang ahas si Francis na ilabas ang lahat ng ito o kung hindi ay magpapasiklab lamang ito sa kasakiman ng Sacred Dr. Jade Spirit. Pagkatapos ay umalis si Francis sa Peel Refining Building at bumalik sa kanyang sariling lugar. Clarissa, padalhan ako ng impormasyon sa mga frontline at ang impormasyong kailangan para makapasok sa Mystic Light Realm. Direktang nag-order si Francis sa pamamagitan ng Dark Heart Seal, at may dumating kinabukasan na dala lahat ng gusto ni Francis. Ipinakalat ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang lahat ng intel ay lumutang sa hangin at nagsimulang pumitik ng mag-isa. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay bumalik sa larangan ng digmaan, pinilit ang lahat ng Sacred Lord sa paligid ng Ming City na magtipon-tipon upang pigilan siya. Isang late-stage na Mystic Light Realm Sacred Lord mula sa Land Province Warhol pagkatapos ay lumitaw at natalo siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Gaya ng inaasahan, pagkatapos mabawi ng Sacred Lord Myriad Forms, bumalik siya sa larangan ng digmaan upang maghiganti kay Francis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, handa na ang Land Province Warhol. Nagbigay na sila ng utos para sa lahat ng mga Sacred Lord na malapit na magtipon sa Ming City para harangan ang Sacred Lord Myriad Forms. Ang ika-13 prinsipe ay hindi napigilan ang utos kahit na gusto niya. Sa wakas, dumating ang isang late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord at tinalo ang Sacred Lord Myriad Forms. Ito ang dahilan kung bakit hindi nawala ang Ming City. Gayunpaman, dahil sa sagupaan sa pagitan ng Sacred Lord Myriad Forms at ng late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord, nagiging mas mapanganib ang digmaan. Ang mga Sacred Lord sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm ay nagsisimula ng lumitaw, at ang mga nasa Small Origin Core Realm ay dahan-daang umatras at naging back up. Nasa battlefield din si Angelica. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Nang mas malapitan, napagtanto niya na ang petsa ng pagdating ni Angelica sa larangan ng digmaan ay tama nang siya ay umalis. Dahil sa kanyang bloodline, ang bilis ng cultivation ni Angelica ay napakabilis. Nakalusot na siya sa Mystic Light Realm. Bagamat nanatili si Angelica sa lungsod ng ika-13 prinsipe upang magkaroon ng higit na karanasan, nakatulong din siya sa ika-13 prinsipe na makakuha ng maraming puntos sa digmaan sa paggawa nito. Ang mga ilalim na antas ng dalawang Lord Dynasties ay nagkaroon ng malaking pagkalugi. Bumaba ang bilang ng mga taong nakikipaglaban habang tumaas ang grado ng digmaan. Ang mga middle upper echelon na miyembro ng Great Gunlord Dynasty ay nagsisimula na ring pumasok sa laban. Halimbawa, sina Weston, Cedric, Shi Yulei, Ji Bai, Jiang Hao, at ang iba't ibang henyo na pumasok sa paglilitis ng Crown Prince ay nagsimula ring lumitaw sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay binaliktad ni Francis ang sitwasyon ng iba pang dalawang probinsya. Ito ay karaniwang kapareho ng Land Province. Matapos basahin ang impormasyon sa mga frontline, sinimulan ni Francis na basahin ang impormasyon tungkol sa kung paano makapasok sa Mystic Light Realm. Ang impormasyon ay isinulat ng mga eksperto na matagumpay na nakapasok sa Mystic Light Realm. Ang bawat stroke ng pag-unawa ay naiiba sa iba.
Marami pang nalalaman si Francis tungkol sa kung ano ang kailangan niyang gawin pagkatapos basahin ang intel. Unang kinuha ni Francis ang ilang fire elemental resources at ginamit ang 5 elemental wind lightning technique upang pagsamahin ang fire of wind lightning. Ang crystal core sa loob ng kanyang dantian ay mas makinis at mas matigas. Isang 3 kulay na true yuan ang kidlat ang umikot sa kanyang crystal core na dimensyon. Kinabukasan, nang imulat ni Francis ang kanyang mga mata, biglang lumakas ang aura na nagmula sa kanya. Naabot ko na ang limitasyon ng Fire of Wind Lightning. Tuwang-tuwa si Francis. Whoosh! Sa susunod na sandali, ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa Ancient Dream Realm. Nasanay na ang Golden Winged Scarlet Tigers na biglang nawala at muling lumitaw si Francis. Uminom si Francis ng ilang lagok mula sa pond, pagkatapos ay binuksan ang kanyang God Spiritual ay para pumasok sa isang estado ng cultivation. Maaari na ngayong pigilan ni Francis ang kanyang estado ng pag-iral at katawan upang ang tubig sa lawa ay mas mabisa sa kanyang kaluluwa. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual ay para mapataas din ang level ng kanyang comprehension. Ang epekto nito ay hindi masyadong halata. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata pagkatapos ng mahabang panahon. Nilinis pa rin ng tubig ng pond ang katawan ni Francis bago gumamit ng kaunting enerhiya nito sa kanyang kaluluwa. Bakit hindi ko na lang gawin ito? Biglang sinabi ni Francis, at isang dark purple na kaluluwang katawan na natatakpan ng puting kidlat ang tumalon sa lawa. Ang kaluluwa ni Francis ay humiwalay sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa pagkatapos ay pumasok sa lawa, kaya hindi ito mag-aaksaya ng anuman sa kanyang pisikal na katawan. Effective ito. Sa sandaling pumasok ang kanyang lightning soul body sa pond, masusuri ni Francis na ang tubig sa pond ay napakabisa. Isang malamig na sensasyon ang biglang dumampi sa kaluluwa ni Francis. Sa sandaling ito, ang mga sentido at reaksyon ni Francis ay naging mas malakas. Para siyang pumasok sa isang walang limitasyong mundo kung saan mabagal ang daloy ng oras. Nararamdaman ni Francis ang kanyang divine sense at kamalayan na unti-unting kumakalat sa malawak na langit at lupa. Ang maliliit na pagbabago sa mundo ay maaaring maramdaman kaagad ni Francis. Sumanib sa isipan ni Francis ang mga surge of heaven and earth's laws at ang kapangyarihan ng intent. Si Francis ay nahuhulog sa pakiramdam na ito at naramdaman na ang kanyang katawan ay palalim ng palalim, na parang 10,000 yarda sa ilalim ng tubig. Kailangan niyang manatiling tahimik at tumuon sa paglilinang at pag-unawa. Ang ilan sa mga Golden Winged Scarlet Tiger ay tumingin sa lightning soul body ni Francis na nakaupo sa gitna ng pond sa Ancient Dream Realm. Ang aura na nagmumula kay Francis ay nagsimulang humina, ngunit ang daloy ng kapangyarihan mula sa God Tribulation Lightning ay humina din, na parang hihinto ito anumang oras. Ang Dark Heart Seal sa loob ng dalawang mas malaking Golden Winged Scarlet Tigers ay lumuwag sandali. Pang! Pang! Nagsimulang kumaybot ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis, at naglabas ito ng sinaunang at mapanglo na aura. Agad na naglabas ng malakas na aura ang lightning soul body ni Francis, at ang kalapit na 12 ng Golden Winged Scarlet Tigers ay nagpakita ng takot habang nanginginig sila sa lupa. Gayunpaman, ang mapanglo na aura na ito ay lumitaw lamang sa isang iglap bago nawala. Si Master talaga ay may isa sa pinakamataas na 10,000 ancient races bloodlines. Bulong ng pinuno ng Golden Winged Scarlet Tigers. Malapit na. Biglang iminulat ni Francis ang kanyang mga mata habang ang kanyang kaluluwa ay lumipad palabas ng lawa at bumalik sa kanyang katawan. Pagkagising lang niya ay napagtanto niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Ang kanyang kaluluwa ay halos pumasok sa walang hanggang pagtulog, ngunit sa kabutihang palad, iniligtas siya ng espiritual na mata ng Diyos. Masyadong mapanganib pa rin ito. Nagpakawala ng hininga si Francis. Kapag ang kaluluwa ay umalis sa katawan, ito ay dahan-daang manghihina. Tanging kung ang kaluluwa ng katawan ni Francis ay umabot sa isang napakataas na antas, ito ay maaaring manatili sa labas ng kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Ang kakaibang kapangyarihan sa loob ng lawa ay masyadong malakas. Ang malamig at kalmadong sensasyon ay patuloy na bumabagsak sa kamalayan ni Francis, halos nagyayelo ng tuluyan. Gayunpaman, ang antas ng aking pangunawa ay halos umabot na sa antas ng Mystic Light Realm ngayon. Dumating ang kapalaran kasabay ng kalamidad.
Ang posibilidad ng kamatayan ay nagbigay daan sa antas ng pangunawa ni Francis na tumaas sa isang antas na hindi pa nito naabot noon. Maaari kong subukang makapasok sa Mystic Light Realm ngayon. Malalim ang tingin ni Francis nang mawala siya sa Ancient Dream Realm. Ang pagpasok sa Mystic Light Realm ay isang mahabang proseso. Kailangan nito ng hindi bababa sa 1 buwan o 2, at maaari itong umabot ng hanggang 6 na buwan. Sa makatuwid, kailangan ni Francis na ihanda ang lahat bago siya pumasok sa pag-iisa. Unang sinabi ni Francis kina Clarissa at Sacred Emperor Dark Knight ang balita ng Sacred Dr. Jade Spirit na gumagawa ng mga bagong table tasks. Kapag ginawa ang mga ito, maaari silang mag-set up ng mas mahirap na mga gawain sa pagpatay. Sinabi lang ni Francis kay Clarissa na siyang namamahala sa Hall of Gods, ang balita ng pagpasok niya sa pag-iisa upang subukang magtagumpay sa Mystic Light Realm. Sinabi niya sa kanya na huwag istorbohin siya sa anumang pagkakataon. Sa loob ng bulwagan, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at pinakawalan ng kontrol sa kanyang katawan habang ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang lugar na napakalayo. Sa loob ng isang malagim na palasyo sa Darkness Ghost Clan, isang purple golden na liwanag ang biglang sumilay sa mga mata ng masama at mukhang masamang si Winford. Sa sandaling dumating ang kamalayan ni Francis sa katawan ni Winford, alam niya ang lahat ng nangyari. Si Winford ay ngayon ang numero 1 core na disipulo ng Darkness Ghost Clan at naging isang hari. Gayunpaman, ang soul intent ni Winford ay matagal nang umabot sa antas ng isang emperor, at hindi ito mararamdaman ng mga normal na emperor. Bilang karagdagan, ang Grand Elder ng Darkness Ghost Clan ay ang elder na nagtangkang pumatay kay Francis, ngunit umalis siya ilang araw pagkatapos bumalik. Nangangahulugan ito na, hanggat hindi masyadong naghahayag si Winford, walang mararamdaman ang Darkness Ghost Clan. Ang Darkness Ghost Clan ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay Winford. Ang mga Marshall brothers at sister ay lahat ay sumisipsip kay Winford habang ang mga regulator at elder ay lahat ay nagmamalasakit kay Winford. Sa kanilang mga puso, si Winford ay isang taong tiyak na magiging elder sa hinaharap, at maaari pa nga siyang makalusot sa Mystic Light Realm at manguna sa Darkness Ghost Clan sa tuktok. Matapos kumpirmahin ang sitwasyon kay Winford, sinimulan ni Francis ang hanay malapit sa kanyang tirahan at hinaronggan ang lahat. Kinuha ni Francis ang green spiritual gourd at uminom ng ilang lagok ng tubig sa pond. Isang malamig at mahinahong kapangyarihan ang dumaloy sa buong katawan at kaluluwa ni Francis. Mukhang hindi ito sapat. Tumigil sandali si Francis. Siguro dahil nakababad ang kaluluwa niya sa pond kanina, pero hindi na ganoon kalakas ang epekto ng pond water ngayon. Gulo. Gulo. Kinailangan ni Francis na humigop muli ng ilang higop bago pumasok sa isang malalim na estado. Pagkalipas ng 5 araw, nagawa ng Sacred Dr. Jade Spirit na gumawa ng isang ganap na bagong tableta na may tubig sa pond at ang bloodline ng 10,000 ancient races. Personal na dumating si Supreme Emperor Dark Knight upang alisin ito. Hehe, mukhang nag-improve ang masteriko sa Tao of the Pill dito. Sobrang nasiyahan si Sacred Dr. Jade Spirit sa Purifying Blood Sacred Spirit Pill na ginawa niya. Lumipas ang isa pang ilang araw, at isang bagong misyon ang naset up sa Silence Assassination Division. Ang bilang ng mga assassin dito ay mas mababa lamang sa Black Screen Corner, at ngayon ay nirerango ito bilang pangalawang pinakamahusay na organisasyon ng assassination. Nang may tayo ang mga misyon na ito, nayanig ang buong mundo ng pagpatay. Ang ilan sa mga maalamat na mamamatay tao na tahimik sa loob ng 100 taon, 1,000 taon, o kahit 10,000 taon, ay nagising at muling nagpakita sa mundo. Ang gantimpala para sa mga pagpaslang sa pagkakataong ito ay isang kayamanan na pinangalan ng Purifying Blood Sacred Spirit Pill. Maaari nitong mapataas ang habang buhay ng isang tao at ang kadalisayan ng linya ng dugo ng isang tao. Nakatulong din ito sa kaluluwa ng isang tao at bahagyang nadagdagan ang pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm. Dahil sa Spiritual Blood Core Pills at Blood Essence Pills, walang nag-alinlangan sa epekto ng Purifying Blood Sacred Spirit Pills. Gayunpaman, mayroon lamang 3 misyon na nagbigay ng gantimpala na ito, at ang mga target ay lahat ng quasi-Sacred Lord rank expert na may posibilidad na maging isang Sacred Lord. Pinag-usapan ito ng Supreme Emperor Dark Knight at Clarissa.
Tatlo ang limitasyon ng mga misyon na maaari nilang itakda sa antas na ito. 1050. Maraming mga arrays at guards ang nagpoprotekta sa mga ipinagbabawal na lugar sa likod ng Hall of Gods. Sobrang tahimik, parang wala lang doon. Paminsan-minsan ay kumikislap mula sa isa sa mga lihim na bulwagan ang mga butil ng tatlong kulay na wind lightning. Sa sandaling ito, nagsimulang umikot ang asul, berde, at pula na true yuan sa loob ng crystal core ni Francis. Sa isang tiyak na punto, isang crack ang lumitaw sa espasyo sa itaas ng crystal core. Ang mga butil ng tatlong kulay na true yuan ay nagsimulang tumulo sa katawan ni Francis, ngunit karamihan sa true yuan ng wind lightning ay nanatili sa crystal core na dimensyon sa ibaba at patuloy na umiikot. Kailangan ko munang sirain ang crystal core na dimensyon at idirekta ang ilan sa aking true yuan, pagkatapos ay pagsamahin ang mga batas ng langit at lupa na kinokontrol ko sa aking karagatan ng true yuan. Binuksan ni Francis ang kanyang God spiritual eye at eksaktong kinakalkula ang bawat hakbang. Nang pumasok si Francis sa pag-iisa, ang mga misyon na itinayo ng Silence Assassination Division ay ginawa silang sentro ng atensyon para sa lahat ng mga puwersa ng pagpatay. Sa isa sa mga lugar ng misyon ng Silence Assassination Division, ang ilang mga kagiliw-giliw na misyon ay dumating na sa wakas. Isang masama at malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Godfrey. Sa patnubay ni Emperor Withered Shadow, alam na alam niya ang proseso ng pagiging isang assassin, ngunit hindi siya interesado sa alinman sa mga normal na misyon. Ang mga kalapit na assassin ay nagpakawala ng hininga pagkatapos umalis si Godfrey. Sino ang taong ito? Ang kanyang lakas ay hindi nasusukat. Hindi kaya isang super assassin ang bumalik. Paano pa sila magkakaroon ng ganoon kalakas na hangarin sa pagpatay? Sa hitsura nito, ang taong iyon ay tumitingin sa tatlong bagong misyon. Ang ilan sa mga assassin ay nagpahayag ng nakakatakot na tingin kay Godfrey, ngunit ang kanilang atensyon ay agad na itinoon pabalik sa Purifying Blood Sacred Spirit Peel. Ang mga gantimpala na ibibigay ng mahiwagang puwersang ito ay lilikha ng kaguluhan sa bawat pagkakataon. Ang Spiritual Blood Core Peel, ang Blood Essence Peel, at ang Purifying Blood Sacred Spirit Peel ay nagpalaki ng maraming atensyon. Ang Purifying Blood Sacred Spirit Peel ay isang bagay na kahit na ang mga normal na Sacred Lords ay hindi makalaban. Gayunpaman, ang gayong saganang gantimpala ay kasama ng panganib. Ang tatlong bagong misyon na ito ay sapat na upang huminto sa 70% ng mga assassin ang kanilang mga yapek. Nagsagawa na ng aksyon ang Nine Darkness Palace at sinimulang protektahan ang mga nasa listahan ng pagpatay. Pinatay ng isang assassin ang isang mahalagang miyembro ng Nine Darkness Palace hindi pa lang matagal na ang nakalipas at agad na pinatay ng upper echelon ng Nine Darkness Palace matapos angkinan ang Blood Essence Peel. Bago pa man niya magamit ang Blood Essence Peel, kinuha na ito ng Nine Darkness Palace. Higit pa rito, ang mga target mismo sa pagkakataong ito ay malakas. Bahagi sila ng middle upper echelon ng Nine Darkness Palace. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahirap ang mga misyong ito. Gayunpaman, palaging may mga taong handang gawin ang gawa hanggat tama ang presyo. Maaaring subukan ng ilan na nagmamadaling makapasok sa antas ng Emperor o quasi-Sacred Lord. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan na maaaring makatulong sa pagtaas ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Mystic Light Realm ay napakabihirang. Ang Nine Darkness Palace, na matatagpuan sa loob ng Nine Darkness Mountains, ay nagalit matapos itakda ng Silence Assassination Division ang mga misyon na ito. Ang kapaligiran sa loob ng isang lihim na bulwagan sa Nine Darkness Palace ay lubhang tense. Nagiging masyadong mayabang ang Hall of Gods. Talagang nagtakda sila ng mga misyon na nakatuon sa pinakamataas na antas ng Nine Darkness Palace. Nagmamagaling lang sila. Isang bagong likhang puwersa ang nangahas na lumaban sa Nine Darkness Palace. Ilang galit na boses ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Ang mga may-ari ng mga boses na ito ay hindi bababa sa mga Emperor o quasi-Sacred Lords, at karamihan sa kanila ay mga eksperto sa Mystic Light Realm. May isip kung gaano kagalit ang Nine Darkness Palace. Nagtataka ako kung ang Purifying Blood Sacred Spirit Peel ay talagang kasing epektibo ng paglalarawan nito.
Isang quasi-sacred lord na bumulong sa mababang tono. Biglang tumawa ng malamig ang Sacred Lord Demonic Abyss, at tumahimik ang lahat. Siyam na Darkness Palace ang gumanti sa parehong paraan tulad ng Hall of Gods at nagtakda ng maraming assassination mission, ngunit dahil ang kanilang mga reward ay hindi kasing ganda ng mga ibinigay ng Hall of Gods, hindi ito masyadong epektibo. Sa paglitaw ng Purifying Blood Sacred Spirit Peel, maging ang ilan sa mga quasi-sacred lords mula sa Nine Darkness Palace ay natukso. Pag-uulat sa Elder Demonic Abyss. Isang rurok na emperador ang kalahating lumuhad sa lupa sa ibaba. Ayon sa aming intel, si Francis ay hindi nagpakita ng higit sa isang buwan, at ang mga ipinagbabawal na bakuran sa likod ng Hall of Gods ay biglang nababantayan ng husto. Marami sa mga elder na naruroon ang nagsimulang mag-isip. May bagong aksyon kaya ang Hall of Gods. Ayon sa ilang impormasyong nahanap namin, iniisip ng subordinate na ito na maaaring sinusubukan ni Francis na makapasok sa Mystic Light Realm. Nagpatuloy ang Peak Emperor. Whoosh! Sa isang iglap, hindi na itinago ng marami sa mga eksperto ang kanilang mga aura, at ang buong bulwagan ay naging tensyonado habang ang espasyo mismo ay tila nagyelo. Ang ilang mga emperador ay nahirapang huminga, at ang kanilang kamalayan ay naging malabo. Kung hindi dahil sa katotohanang binanggit ng scout na ito ang paglilinang ni Francis, marami sa mga taong naruroon ay nakakalimutan na si Francis ay isang quasi-sacred lord lamang. Nagawa ng isang quasi-sacred lord na magtayo ng napakalaking organisasyon at puwersahin ang Nine Darkness para sa ganoong desperado na sitwasyon. Higit pa rito, alam ng lahat ng naruroon ang lakas panlaban ni Francis. Siya ay magiging mas magulo kung siya ay magiging isang sagradong Panginoon. Magtagumpay kaya siya? Tanong ng isang lalaking may pulang buhok at itim na damit sa malalim na boses. Ang lahat ay tumigil saglit. Si Francis ay 21 taong gulang lamang, at ang edad ng kanyang kaluluwa ay 31 bagay lamang. Posible bang magkaroon ng isang batang Mystic Light Realm Sacred Lord? Sinong elder ang handang sumama sa akin sa Hall of Gods? Tumunog ang boses ng Sacred Lord Demonic Abyss. Naniniwala ang Sacred Lord Demonic Abyss na si Francis ay may hindi bababa sa 60% na pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm. Kailangang malaman ng isa na hindi ka panipaniwala para sa mga normal na Emperor o quasi-sacred lord na magkaroon ng 40% na pagkakataong makalusot. Elder Demonic Abyss, handa akong samahan ka. Sabi ng lalaking may pulang buhok at itim na damit sa malamig na boses. Nakapunta na siya noon sa True Martial Sacred Land ngunit nabigo siyang patayin si Godfrey kaya labis siyang nadismaya. Oo naman. Sacred Lord Evil Caster, Sacred Lord Wicked Truth, sumunod ka sa akin at i-oka natin ang Hall of Gods. Malamig na tumawa si Sacred Lord Demonic Abyss. Siya ay orihinal na labis na nag-iingat sa God-slaying arrow ni Francis, ngunit kung talagang sinusubukan ni Francis na makalusot, mamamatay siya sa pinakahuling kritikal na punto ng paglusob kahit na mayroon siyang God-slaying arrow o wala. Hindi lang Nine Darkness Palace ang nabigla sa mga misyon na itinayo ng Silence Assassination Division. Sa ibang lugar, nagpatawag din ang Black Screen Corner ng isang lihim na pagpupulong. Ilang figure na nakaitim ang lumutang sa paligid ng isang hall sa isang underground na palasyo. Ang mga kamakailang aksyon mula sa Hall of Gods ay nagkaroon ng malaking epekto sa Black Screen Corner. Sabi ng isang matanda na nababalot ng kulay abong liwanag sa garalgal na boses sa gitna ng bulwagan. Ang bulwagan ay patay tahimik. Malinaw na, habang marami silang ginawa upang ihinto ang Hall of Gods, ang kanilang mga pamamaraan ay hindi masyadong epektibo. Ang Silence Assassination Division ay nagtakda ng isa pang grupo ng mga misyon kamakailan na umakit sa isang malaking grupo ng mga assassin mula sa Black Screen Corner. Elder Bing, sasalakayin ba natin ang Hall of Gods? Maingat na tanong ng isang figure sa itim na may malakas na aura. Idiot, ang Black Screen Corner ay isang neutral na puwersa. Paano natin maaatake ang ibang puwersa? Kung gagawin natin, iisipin ng lahat ng iba pang puwersa sa Lord Dynasty na nakikipagtulungan tayo sa Nine Darkness Palace. Bahagyang galit ang boses ng matanda.
Isa sa mga dahilan kung bakit maaaring lumawak ang black screen corner sa ganoong laki ay dahil sa neutral na saloobin nito. Kung inatake ng black screen corner ang isang katunggali, ito ay katulad ng paghuhukay ng sarili nilang libingan. Alam ng lahat na ang Hall of Gods ang may pinakamalaking away sa Nine Darkness Palace. Maaari nilang kumpirmahin na ang mga assassination mission na ito ay itinakda ng Hall of Gods sa Silence Assassination Division. Agad na muling tumahimik ang Hall. Kailangan ng apo ko ng Purifying Blood Sacred Spirit Pills. Pupunta ako kaagad sa Hall of Gods. Biglang sabi ng matanda na nababalot ng kulay abong liwanag bago naglaho. Hindi ko inaasahan na personal na kikilos ang Sacred King Dark Screen. Ang mga problema ng black screen corner ay dapat madaling malutas. Sa sandaling ito, nagsalubong ang mga kilay ni Clarissa sa Hall of Gods habang inaayos nila ang intel. Mula sa hitsura nito, ang balita ng Master na sinusubukang pumunta sa Mystic Light Realm ay tumagas. Naramdaman ni Clarissa na bumigat ang kanyang katawan. Halika! Malakas na sabi ni Clarissa, at agad na pumasok sa bulwagan ng isang gwardya. Ipadala ang mga liham na ito. Nag-abot si Clarissa ng ilang sulat. Ang aura na nagmumula sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng Hall of Gods ay nagsimulang maging mas nakakatakot pagkalipas ng ilang araw. Ang lahat ng Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng 10,000 milya mula sa Hall of Gods ay nagsimulang magtipon at pinabigat ang hangin. Walang ari ang nakapagpigil sa tanawing nilikha ng isang sumusubok na makapasok sa Mystic Light Realm. Whoosh! Whoosh! Sa araw na ito, ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa itaas ng Hall of Gods habang ang mga surge ng malalakas na aura ay sunod-sunod na dumating sa harap ng Hall of Gods. Hall of Gods, bibisita ang Dark Sky Gate. Isang masamang ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord Dark Ghost. Pinamunuan niya ang mga miyembro ng Dark Sky Gate ng direkta sa teritoryo ng Hall of Gods nang hindi man lang naaprubahan. Hindi napigilan ng mga gwardya sa harapan ng Sacred Lord Dark Ghost, at higit pa doon, sinabi niya na nandito lang sila para sa isang pagbisita. Ilang figure pa ang lumipad mula sa malayo. Hindi ba ito Sacred Lord Dark Ghost? Isang malamig na tawa ang tumunog, at isang kalbo na elder na may malakas na aura na humahantong sa ilang Peak Emperor ay dahan-daang lumipad. Hindi ba ito ang Grand Elder ng Black Radiant Clan? Nakangiting tanong ng Sacred Lord Dark Ghost. Ang Black Radiant Clan ay isa ring subordinate force ng Nine Darkness Palace, na matatagpuan sa Yu Province. Sa nakalipas na ilang araw, ang Black Radiant Clan ay patuloy na nabubuhay sa takot. Ang tatlong upper echelon na miyembro ng Black Radiant Clan ay nasa listahan ng assassination, at isa sa kanila ay napatay na. Pagkalipas ng 3 araw, Hallmaster B, nandito na si Duke Nanfeng. Isang guard na nakasuot ng golden armor ang nagsalita sa tabi ni Duke Nanfeng. Malalim ang tingin ni Duke Nanfeng habang inilibot niya ang kanyang tingin gamit ang kanyang divine sense. Nakakita siya ng ilang makapangyarihang aura at nakumpirma na si Francis ay talagang nakakalusot sa Mystic Light Realm. Kung hindi dahil sa sulat ni Clarissa, hindi maniniwala si Duke Nanfeng na sinusubukan na ni Francis na makapasok sa Mystic Light Realm. Duke, mangyaring pumunta dito. Agad na lumapit ang isang grupo ng mga gwardya at nagsalita sa magalang na tono. Lumipas ang isa pang ilang araw, at lahat ng mga eksperto sa Hall of Gods ay nakaramdam ng isang nakakatakot na demonic daw aura na lumitaw. Hall of Gods, bibigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nakatayo sa kalangitan at nagsalita sa isang malakas na tono habang pinalibutan siya ng itim na liwanag. Sabihin sa iyong Grand Elder na lumabas. Huwag mong sabihin sa akin na ang mga assassination mission na nagtatarget sa upper echelon ng Nine Darkness Palace ay walang kinalaman sa iyo. Ang Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss ay naglabas ng walang limitasyong demonic aura habang umaakyat sila sa Hall of Gods. Sa sandaling ito, Weng Boom! Ang langit at lupa sa itaas ng tirahan ni Francis ay yumanig ng may nabuong 3 kulay na banal na liwanag. Nagliwanag ito sa hangin at nagsimulang dahan-daang bumuo ng 3 kulay na whirlpool ng asul, berde, at pula. 1051
Nayanig ang langit at lupa sa paligid ng mga ipinagbabawal na bakuran sa likod ng Hall of Gods habang nabuo ang tatlong kulay na banal na liwanag. Nagliwanag ito sa hangin at nagsimulang dahan-daang bumuo ng tatlong kulay na whirlpool ng asul, berde, at pula. Ang demonic daw aura na ipinakalat ng tatlo mula sa Nine Darkness Palace ay agad na itinulak sa tabi ng dominanteng puwersang ito. Ang tatlong kulay na banal na liwanag ay nagsimulang lumawak at tumakip sa kalangitan. Ang gitna ng whirlpool ay tila isang walang katapusang butas na sumisipsip sa lahat ng Heaven-Earth Yuan Chi sa loob ng ilang dosenang libong milya. Sa sandaling ito, halos 10 puwersa na may iba't ibang laki ang natipon sa Hall of Gods, kasama ang Nine Darkness Palace, ang kanilang mga puwersa, at ang Hall of Gods Subordinate Forces. Malapit nang maging isang sagradong Panginoon si Master. Nanginig ang puso ni Clarissa. Si Francis ay magiging isang sagradong Panginoon din ngayon. Bulalas ni Supreme Emperor Dark Knight at saka bumantong hininga. Anong uri ng antas ang pamumunuan ni Francis ang Hall of Gods pagkatapos niyang makapasok? Nakakatakot na presyon ng langit at lupa. Tumalo ng puso ni Sacred Lord Dark Ghost. Isa siyang sagradong Panginoon, ngunit natakot siya sa puwersa ng isang taong sinusubukan lamang na makalusot sa Mystic Light Realm. Ito ay kawili-wili. Si Godfrey, na kasalukuyang nagtatago sa malapit, ay nagpakita ng masamang ngiti. Whoosh! Si Clarissa at Supreme Emperor Dark Knight ay lumipad palabas na may malungkot na mga ekspresyon. Elder Demonic Abyss, Nine Darkness Palace ay walang ebidensya, ngunit pilit mong isisisi ito sa ibang puwersa. Pakiramdam ni Clarissa ay nahihirapang huminga laban sa Sacred Lord Demonic Abyss at kasama ngunit nagawa pa rin niyang magsalita. Supreme Emperor Dark Knight, Emperor Withered Shadow, at siya ang namamahala sa pag-set up ng mga assassination mission. Inilagay ni Francis ang Dark Heart Seal sa kanilang tatlo, kaya hindi nila maaaring ipagkanulo si Francis maliban na lang kung makuha sila ng Nine Darkness Palace at hahanapin ang kanilang mga kaluluwa. Higit pa rito, ang Sacred Dr. Jade Spirit ay nasa loob din ng ipinagbabawal na lugar. Ang Nine Darkness Palace ay hindi nang ahas na hulihin siya o kung hindi, mas marami pa silang puwersang masasaktan. Kung gayon, bakit ang lahat ng mga misyon na ito ay nakaset up sa Silence Assassination Division? Tanong ni Sacred Lord Evil Caster. Mayroon ding mga assassinations na nagtatarget sa Nine Darkness Palace sa Black Screen Corner. Sabi ng Supreme Emperor Dark Knight. Noong nag-uusap sila ni Francis ng mga aksyon, inaasahan nila ito, na isa sa iba pang dahilan kung bakit sila nag-set up ng maliit na bilang ng mga assassination mission sa Black Screen Corner. Malinaw na kukuha ng ebidensya ang Nine Darkness Palace. Malamig na ngumisi ang Sacred Lord Demonic Abyss habang nabubuo ang mga itim na ulap sa hangin sa likuran niya. Tila sila ay naging isang mapanglo na hayop na nagbigay ng malakas na kapangyarihan. Magkakaroon ng ebidensya hanggat nahuli niya si Clarissa at Supreme Emperor Dark Knight. Sacred Lord Demonic Abyss, ano ang ginagawa mo? Agad na lumipad si Duke Nanfeng mula sa loob ng bulwagan, at lahat ng mga eksperto at puwersa sa loob ng bulwagan ay lumabas sa labas. Duke Nanfeng. Ikaw na naman. Nagsalubong ang mga kilay ng Sacred Lord Demonic Abyss, ngunit pinaikot pa rin niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Walang bakas ng pagtigil niya. Dahil kay Duke Nanfeng, nag-aksaya siya ng oras ng subukang patayin ang puwersa ng Ocean Smoke Pavilion, na nagbigay daan sa Sky Sword Pavilion na dumating at pilitin siyang palayo. Si Duke Nanfeng ay muling nagpakita na nakialam sa kanya. Duke Nanfeng, hindi mananagot ang Nine Darkness Palace kung hindi ka namin sinasadyang masugitan. Ang Sacred Lord Wicked Truth, kasama ang kanyang pulang buhok at itim na damit, ay nakatayo sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss na may malamig na ekspresyon. Ang Sacred Lord Wicked Truth ay hindi man lang nag-abalang tingnan ang lahat ng iba pang maliliit na puwersa bukod kay Duke Nanfeng. Isang malakas na mental energy aura ang biglang lumitaw sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss. Sacred Lord Demonic Abyss, nandito ka ba para manggulo sa Yu Province? Narinig ang boses ng Sacred Lord Star Demon. Whoosh! Whoosh! Dumating ang Sacred Lord Star Demon at dalawang quasi-Sacred Lord expert sa tabi ni Clarissa.
Ang pares ng dark purple na mata ng Sacred Lord Star Demon ay tumingin sa Sacred Lord Demonic Abyss na may malalim na ekspresyon. Hindi niya inaasahan ang Sacred Lord Demonic Abyss at dalawang early stage na Mystic Light Realm na Sacred Lord Expert na magmumula sa Nine Darkness Palace. Sacred Lord Star Demon, sigurado ka bang gustong isangkot ng G-Family ang kanilang sarili sa bagay na ito? Malamig ang tingin ni Sacred Lord Demonic Abyss habang nakatingin sa Sacred Lord Star Demon. Ito ang New Province, at ang little friend na si Francis ay ang iginagalang na panauhin ng G-Family. Sabi ng Sacred Lord Star Demon sa kabila ng hindi nakikitang pressure. Bagamat ang Sacred Lord Star Demon ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang soul intent ay napakalakas, at mayroon siyang battle power ng isang early stage Mystic Light Realm Sacred Lord gamit ang kanyang malalim na soul eye bloodline techniques. Gayunpaman, kahit na ang kaaway ay hindi nagdadalubhasa sa mental energy, ang mental energy wave na nagmula sa Sacred Lord Demonic Abyss ay nagpayanig pa rin sa kaluluwa ng Sacred Lord Star Demon. Mukhang gusto ng G-Family na pumunta sa landas ng Duanmo family. Ang malamig na boses ng Sacred Lord Demonic Abyss ay tumunog ng kumalat ang kapangyarihan ng demonyo. Hindi nag-alala si Sacred Lord Demonic Abyss dahil sa pagdating ng Sacred Lord Star Demon dahil siya lang ang Sacred Lord na nagmula sa G-Family. Hindi ito makakaapekto sa kanilang plano. Magagamit pa ng Sacred Lord Demonic Abyss ang dahilan na ito para guluhin ang G-Family sa hinaharap pagkatapos tapusin ang Hall of Gods. Ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon ay natigil saglit. Noong nakaraan, sinaktan ng pamilyang Duanmo ang Nine Darkness Palace, at dalawa sa kanilang Sacred Lords ang pinatay ng Nine Darkness Palace. Ito ang dahilan kung bakit sila naging mas mahina. Kayong dalawa, tigilan mo si Duke Nanfeng, ang G-Family, at ang iba pa, mensahe ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang kasalukuyang battle power ng Hall of Gods ay hindi sapat para pigilan ang Nine Darkness Palaces. Whoosh! Ang tatlong Sacred Lords of Nine Darkness Palace ay agad na kumilos, at isang surge ng nakakatakot na demonic aura ang agad na bumalot sa Hall of Gods. Lahat ng mga manunood na may mababang kultibasyon ay agad na umatras. Maging si Clarissa ay umatras sa malayo dahil alam niya na, kapag ang Nine Darkness Palace ay nagsagawa ng soul search sa kanya, magagawa nilang sirain ang Hall of Gods, ng matuwid. Whoosh! Whoosh! Ang Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth ay kinasuhan kay Sacred Lord Star Demon at Duke Nanfeng. Ang mga puwersang dumating sa Hall of Gods kanina, tulad ng Sacred Lord Dark Ghost at ang Grand Elder ng Black Radiant Clan, ay agad na pinatigil ang Supreme Emperor Dark Knight, Old Monster Shu, at ang upper battle powers ng Hall of Gods. Who? Ang hindi mapigil ang Sacred Lord Demonic Abyss ay diretsyong lumipad patungo sa ipinagbabawal na bakuran sa likod ng Hall of Gods. Habang papalapit na ang Sacred Lord Demonic Abyss sa gusaling tinutuluyan ni Francis. Weng boom! Isang bundok ang biglang sumabog ng bumaril sa kalangitan ng isang kulay ube at kulay dugo na masamang liwanag. Isang masamang bulaklak na kulay ube at dugo ang kumikislap din sa hangin habang ang isang nakakatakot na masamang kapangyarihan ay sumabog at umaakyat patungo sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ang biglaang masamang kapangyarihang ito ay nagpanginig at nagsimulang magpanik ang mga kalapit na quasi-Sacred Lords at Sacred Lords. Who? Hiniranggan ng isang kabataang may kulay purple and blood-colored na buhok at natatakpan ng magkatulad na kulay na mga tato na bulaklak ang landas ng Sacred Lord Demonic Abyss na may isang kislap ng silver light. Godfrey! Bulalas ng Sacred Lord Demonic Abyss habang nag-aapoy ang galit sa loob niya. Nagpadala ang Nine Darkness Palace ng dalawang upper echelon na miyembro sa True Martial Sacred Land upang makuha si Godfrey, ngunit natakot sila pabalik ng maalamat na demigod na si Cain. Ang Nine Darkness Palace ay hindi na magiging sanhi ng gulo para kay Godfrey kung nanatili lang siya sa True Martial Sacred Land, ngunit ngayon ay nagpakita na si Godfrey sa Hall of Gods sa Continent Zone. Nandito na si Godfrey. Namula ang mga mata ni Sacred Lord Wicked Truth habang umiihip sa hangin ang kanyang pulang buhok. Pumunta siya sa True Martial Sacred Land para makuha si Godfrey ngunit natakot siya ni Cain. Mabuti iyan. Ngayon, ang purple-haired demonic duo ay parehong papatayin.
Ang Black Mystic Light Sacred Power ay umikot sa katawan ng Sacred Lord Demonic Abyss, at ang itim na liwanag sa paligid niya ay biglang nagsimulang kumalat na parang mga galame na may katalinuhan. Ang nakakatakot na panggigipit ng demonic daw ay parang isang galit na sinaunang hayop. Parang naramdaman ng matinding labanan sa labas ng mundo, ang bilis ng pag-ikot ng tatlong kulay na whirlpool sa kalangitan ay nagsimulang tumaas. Ang yuan chi sa katawan ng lahat ng mga eksperto sa ibaba ay nagsimulang maglaho. Weng boom! Boom! Ang isang ipinagbabawal na aura na maaaring sugpuin ang langit at lupa ay lumitaw mula sa tatlong kulay na whirlpool. Umihip ang hangin habang umiihip ang mga ulap. Weng! Tatlong condensed beam ng sacred light sa loob ng malaking three-colored whirlpool ang biglang bumaba sa isang tiyak na tuktok ng bundok. Si Yuan Chi sa bawat direksyon ay tila nakadirekta sa isang tiyak na lugar at nagtipon patungo sa tatlong sinag ng sagradong liwanag. Ang kanyang sacred power whirlpool ay matagumpay na nakakonekta. Hindi natin maaaring hayaang makalusot si Francis. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay tumalon mula sa gilid ng pagsabog at bumilis patungo sa kung saan bumaba ang tatlong kulay na sacred light. Si Francis ay nasa huling sandali ng kanyang tagumpay. Evil Devil Claw. Inunat ni Godfrey ang kanyang kanang braso, at ang bulaklak sa kanyang braso ay nagsimulang kumalat sa walang limitasyong mga sanga at dahon na sa wakas ay naging isang higanteng kuko at napunit sa hangin. Godfrey, lumayo ka. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umungal habang ang hindi mabilang na itim na galame ay lumitaw at umatake kay Godfrey. Boom! Boom! Nagsagupa ng dalawang puwersa ng kasamaan. Ang ipinagbabawal na kapangyarihang nakapaloob sa kanila ay sapat na upang lumunin ang anuman at lahat. Saglit na huminto ang mga yapak ng Sacred Lord Demonic Abyss. Hindi niya inaasahan na mabilis na bubuti si Godfrey. Nagawa na niyang lumaban muli laban sa isang late stage na Mystic Light Realm na may kapangyarihan ng Evil God. Siyempre, kung ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umatake ng buong lakas, tiyak na matatalo si Godfrey, ngunit ang pagpigil kay Francis na makapasok sa Mystic Light Realm ang pinakamahalagang bagay ngayon. Kapag nakalusot si Francis, magagawa niyang ibalik ang tubig sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Bilang karagdagan, kung mayroon pa talagang God-slaying arrow si Francis, ang Sacred Lord Demonic Abyss mismo ay nasa panganib. Sa pag-iisip hanggang dito, gumamit ang Sacred Lord Demonic Abyss ng isang lihim na pamamaraan, at ang mga galame ay naging isang hadlang na nagbabantay sa kanya. Whoosh! Nagpa siya ang Sacred Lord Demonic Abyss na huwag nang pakialaman si Godfrey at tapusin na lang muna si Francis. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga mata ni Godfrey ay naging dark purple, at isang kulay dugong bulaklak ang tila lumitaw. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Nanalangin si Godfrey. Kekeki, hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Biglang nagbago ang boses ni Godfrey nang magsimulang maging aktibo ang kulay lila at kulay dugo na kapangyarihan ng Evil God. Isang kulay lila at kulay dugo na liwanag ang agad na bumaril patungo sa Sacred Lord Demonic Abyss. Boom! Napaatras ng ilang hakbang ang Sacred Lord Demonic Abyss, at tuluyang nabasag ang itim na harang sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng isang Diyos. Natigilan si Sacred Lord Demonic Abyss habang tinatitigan niya si Godfrey. Bagamat mayroon lamang isang maliit na tipak ng kapangyarihan ng Evil God sa loob ng Mystic Light Sacred Power, sapat na ito upang ganap na mabago ang kapangyarihan. Mukhang kinuha ng Evil Thought ang kanyang katawan. Nagsimulang mag-isip ang Sacred Lord Demonic Abyss. Pagkatapos masakop ng Evil Thought ang katawan ni Godfrey, gagamitin nito ang kanyang kapangyarihan ng hindi mapigilan. Walang makakapigil sa akin. Malamig ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss habang ganap niyang ipinapaikot ang kanyang demonic Dao Mystic Light Sacred Power. Kasabay nito, isang itim na whirlpool ang lumitaw sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss, at isang itim na figure ang tumalon. Boom! Direktang sisingilan ng Sacred Lord Demonic Abyss si Godfrey matapos ipatawag ang kanyang clone. Hindi mabilang na mga galame ang bumaril sa kalawakan. Dahil sa matinding labanan, napaatras ang lahat sa Hall of Gods. Whoosh!
Tumawa ng masama ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss habang mabilis itong tumakbo patungo kay Francis, na nakaupo sa loob ng gusali sa tuktok ng bundok. Ang clone na ito ay may 60% ng lakas ng Sacred Lord Demonic Abyss at mas malakas pa kaysa sa normal na early stage na Mystic Light Realm Sacred Lords. Malamig ding tumawa si Sacred Lord Demonic Abyss. Si Godfrey ay nawala na ngayon sa kanyang isip at umiral lamang upang lumaban. Hindi niya mahuhuli ang anumang mga detalye. Kung walang nagbabantay kay Francis, tiyak na mamamatay siya. Francis, mamatay ka. Isang demonyong galame ang lumabas mula sa likod ng clone ng Sacred Lord Demonic Abyss at diretsyong tumusok sa defensive array patungo sa ulo ni Francis. Si Francis ay nililinis ng sacred power of heaven and earth. Pakiramdam niya ay lumitaw ang panganib, ngunit hindi siya nakagalaw o nakagamit ng anumang bahagi ng kanyang true yuan o ang sacred power. Kung gagawin niya iyon, sisirain nito ang sacred power whirlpool. Nang malapit nang tumusok sa ulo ni Francis ang pag-atake mula sa clone ng Sacred Lord Demonic Abyss, biglang bumukas ang kaliwang mata ni Francis sa kanyang bahagyang galit na mukha. 1052. Ang maliit na ulo ng magnanakaw na pusa ay lumitaw sa isang sulok ng bulwagan kung saan si Francis ay nag-iisa. Nang umatake ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss, kikilos na sana ang maliit na paws ang magnanakaw, ngunit pinigilan ito ni Francis. Si Francis, na naligo sa tatlong kulay na sagradong liwanag, ay biglang binuksan ang kanyang kaliwang mata. Weng! Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga golden ripples ang kumalat mula sa kaliwang mata ni Francis. Weng! 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 Ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss ay natusok sa 12,000 beses ng gintong liwanag na ito. Hu! Ang madilim na clone ay biglang naging maliliit na atomo at naging isang patong ng itim na ambon na nasipsip sa kaliwang mata ni Francis. Pagkatapos ay kumalma ang ekspresyon ni Francis habang patuloy niyang sinisipsip ang huling sacred power na ibinibigay sa kanya ng langit at lupa. Sa sandaling ang sacred power sa loob ng kanyang katawan ay konektado sa sacred power whirlpool sa kalangitan, ang kanyang kaliwang mata ay nagbago. Ang misteryosong gininto ang bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay tila may naramdaman at biglang nagsimulang umikot, na naglalabas ng mga patong ng misteryosong gininto ang liwanag. Karaniwan, kung gumamit si Francis ng napakaraming light of dispersion ng sabay-sabay, hindi ito magagawa ng kanyang eye intent, ngunit walang senyales na nangyayari iyon ngayon. Ang mga gininto ang ripple ay likas na nagliliwanag ng walang tigil. Bukod sa misteryosong gininto ang bola, tanging ang demigodhead na naglalaman ng huling beat ng God Tribulation Lightning ang umiral sa dimensyon ng kanyang God's Eye. Isang umiikot na itim na bagay ang lumitaw nang wala sa kahit saan sa itaas ng misteryosong gintong bola sa tabi ng ulo ng demigod. Weng! Weng! Nagsimulang magtipon patungo sa madilim na liwanag ang mga surge ng mapanglo na aura mula sa gitna ng misteryosong gininto ang bola. Nang buksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata, ang mga gininto ang alo ng liwanag na nagmumula sa misteryosong gininto ang bola ay naaninag sa labas ng mundo papunta sa clone. Nangangahulugan ito na hindi ginamit ni Francis ang alinman sa kanyang sariling kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nagmula sa kaliwang mata mismo, na nag-evolve pa lang. Ang hindi inaasahan ni Francis ay, pagkatapos na sirain ng kanyang light of dispersion ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss, hinigop ng misteryosong gintong bola ang kapangyarihan mula sa clone na iyon patungo sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, at nagsimulang sumanib ang enerhiya sa umiikot na itim na bagay sa hangin. Matapos masira ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss, ang tatlong kulay na liwanag sa hangin sa itaas ni Francis ay nagsimulang lumabo. Boom! 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 Ang Sacred Lord Demonic Abyss, na nakikipaglaban pa rin kay Godfrey sa hangin sa itaas ng Hall of Gods, ay biglang natigilan at tumingin sa ibaba. Ang aking siyam na darkness clone. Ang mga ugat sa mukha ng Sacred Lord Demonic Abyss ay lumabas habang siya ay umuungal. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay gumugol ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at pagsisikap sa clone na iyon. Napakahirap linangin, at isa ito sa pinakamataas na clone secret technique ng Nine Darkness Sacred Scroll. Gayunpaman, ang kanyang clone ay ganap na nawasak ng gintong liwanag na bumaril sa kaliwang mata ni Francis.
Paano ito posible? Hindi ba't nasa huling yugto na siya ng pagsisikap na makalusot? Paano pa niya magagamit ang ibang kapangyarihan? Nanginig ang puso ni Sacred Lord Evilcaster. Ang nangyari lang ay lumabag sa Loika. Higit pa rito, agad na winasak ng kanyang kapangyarihan ang clone ni Elder Demonic Abyss. Ang Sacred Lord Wicked Truth ay tumingin kay Francis, at ang takot ay umusbong sa kanyang puso. Kahit siya ay hindi naiintindihan ang mga ginintoang ripples na lumabas sa kaliwang mata ni Francis. Francis! Si Duke Nanfeng, Sacred Lord Star Demon, at kasama ay natigilan. Hindi rin nila maintindihan ang nangyari. Ang ginintoang ripple na iyon ay dumaan sa parehong pisikal at kaluluwang dimensyon. Ang lilang gintong liwanag ay kumislap sa mga mata ng Sacred Lord Star Demon. Ito ang pangalawang pagkakataon na nasaksihan niya ang kasanayang ito, ngunit ganap pa rin siyang natulala at nalilito. Hu! Kasabay nito, ang bilis ng umiikot na tatlong kulay na liwanag sa kalangitan ay nagsimulang bumagal, at ang huling piraso ng tatlong kulay na sacred power ay bumaba sa katawan ni Francis. Wengziz! Ang tatlong kulay na sacred power sa loob ng katawan ni Francis ay nagsimulang umikot sa kakaibang paraan, at biglang lumitaw ang isang madilim na dilaw na kulay. Ang katawan ni Francis ay nagsisimula ng unti-unting lumabo sa pagitan ng mga kumikislap na ilaw. Nagsisimula ng mawala ang imahe ng langit at lupa. So, ito ay isang sagradong katawan. Naramdaman ni Francis ang kanyang kasalukuyang katawan at nalaman na ito ay napakalalim. Napakataas ng pagkakatugma ng kanyang katawan, ng kanyang sagradong kapangyarihan, at ng kanyang kaluluwa. Ito ay konektado rin sa langit at lupa at maaaring mabawasan ang lahat ng pinsala. Boom! Tumalon si Francis sa hangin at naging isang bolt ng iskarlate na ilaw na bumaril patungo sa Sacred Lord Demonic Abyss. Shit! Nagawa niyang makalusot. Ang mukha ng Sacred Lord Demonic Abyss ay berde, at ang kanyang mga mata ay namumungay sa galit. Hindi niya inaasahan na nagtatago rin si Godfrey sa Hall of Gods, at hindi niya inaasahan na maglalabas ng ginintoang liwanag ang mata ni Francis at agad na sirain ang kanyang clone sa huling sandali. Bam! Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagpadala ng isang higanting bola ng itim na sacred power na dumapo sa katawan ni Godfrey. Boom! Dumura si Godfrey ng isang subo ng dugo nang bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. Kahit na hinayaan niyang kunin ng Evil God Mental Thought Body ang kanyang katawan at gumamit ng kaunting kapangyarihan ng Evil God, hindi pa rin siya makakalaban sa Sacred Lord Demonic Abyss, na nabuhay ng 12-dosenang milenyo. Godfrey, salamat! Isang mahinahong sacred power ang sumalo kay Godfrey at marahan siyang ibinaba. Alam ni Francis na sinubukan ni Godfrey ng husto dahil gusto niyang suklian ang pabor mula sa Divine Illusion Dimension. Malaki ang naitulong ni Francis kay Godfrey at pinahintulutan pa siyang makuha ang kapangyarihan ng Evil God sa huli. Sacred Lord Demonic Abyss, ngayong nandito ka na, huwag mo nang isipin na umalis. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at tumingin sa Sacred Lord Demonic Abyss. Sa sandaling makapasok siya sa Mystic Light Realm, natapos din ang kakaiba ng kanyang kaliwang mata. Francis, sa tingin mo ikaw ang kapareha ko dahil lang nakapasok ka sa Mystic Light Realm. Tumawa ang Sacred Lord Demonic Abyss. Ngayon na ang lahat ay umabot na sa yugtong ito, hindi na siya maaaring tumalikod kung hindi, siya at ang Nine Darkness Palace ay magiging katatawanan. Gayunpaman, ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagbabantay laban kay Francis. Tatakbo siya palayo sa sandaling kinuha ni Francis ang God-slaying arrow. Gusto ko ring makita kung gaano kalakas ang isang late-stage na Mystic Light Realm Sacred Lord. Napaawang ang bibig ni Francis. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na kaya niyang kontrolin ang lahat ng batas ng langit at lupa. Maaari niyang maapektuhan ang isang partikular na lugar at magpakawalan ng nakamamatay na kapangyarihan. Si Francis ay hindi umangkop sa biglaang pagtaas ng kapangyarihan at kontrol sa mga batas. Kahit na masyadong malakas ang Sacred Lord Demonic Abyss, kailangan ni Francis ng isang malakas na kalaban para pagsamasamahin at sanayin ang sarili laban.
Hindi mo ba alam kung paano isinulat ang kamatayan pagkatapos makapasok sa Mystic Light Realm? Natawa ang Sacred Lord Demonic Abyss sa kay-abangan ni Francis. Talagang malakas si Francis, ngunit naging Sacred Lord lang siya at malamang na hindi pamilyar sa mga teknik at kapangyarihan ng Sacred Lords. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi matatakot kahit na nagawa ni Francis na pagsamahin ang kanyang cultivation. Sure! Sa isang kislap ng liwanag, isang sinag ng itim na liwanag ang bumaril kay Francis. Whoosh! 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 Hindi mabilang na mga galame ang lumitaw sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss nang lumapit si Francis. Sila ay bumaril patungo kay Francis, at ang projection ng isang munting mundo ay nakalock din kay Francis. Boom! Shoo! Inilibot ni Francis ang Sacred Lightning Body at naging mas matangkad. Ang hindi mabilang na pulang simbolo ng kidlat ay kumikinang, at gintong liwanag ang kumikinang mula sa kanyang katawan. Kapag ang isa ay tumingin sa kanya, iisipin na si Francis ay isang gintong Diyos ng digmaan. Matapos maging isang sagradong Panginoon, ang Sacred Lightning Body ni Francis at ang kanyang Sacred Body ay pinagsama, at lahat ng kanyang aspeto ay naging mas malakas. Sure! Naiwasan ni Francis ang karamihan sa mga pag-atake ng Sacred Lord Demonic Abyss sa pamamagitan ng paggamit ng Lightning Wings Flying Technique at ang malakas na kakayahan sa inspection ng kanyang kaliwang mata. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Francis ang kanyang Wind Lightning Sacred Power at pinakawalan ang isang Escarlate gintong palad ng kidlat na naglalaman ng mga batas at layunin ni Francis. Boom! Ang mga galame sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss ay nakipagsagupaan sa Sacred Lightning Palm at naglabas ng bagyo ng pagkawasak. Itong palm technique, naging malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang mga pag-atake ng kanyang galame ay napigilan ng palad na ito. Weng! Ang lakas ng kidlat mula sa Sacred Lightning Palm ay bumagsak sa hangin. Ham! Maaapektuhan pa nito ang Little World ko. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang palad ni Francis ay hindi simple. Pagsira ng liwanag ng demonyo. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umungal habang ang lahat ng mga galame ay nagtitipon at umatake sa isang tiyak na lugar. Boom! Pang! Ang mga galame ay agad na tumusok sa Sacred Lightning Palm ni Francis at nagpatuloy sa pagbaril patungo kay Francis. Physical Force Lightning Domain. Ang Sacred Lightning Body ni Francis ay agad na naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat. Lahat sa loob ng ilang dosenang milya ay nahulog sa isang bombardment ng kidlat at puwersa ng grabidad. Kasabay nito, ang isang layer ng kidlat ay sumanib sa Wind Lightning Sacred Power, na bumubuo ng isang sinaunang Scarlet Golden Barrier sa paligid ng Francis. Boom! Shoo! Ipinalibot ni Francis ang kanyang Mystic Light Sacred Power ng buong lakas at pinagsama ang kapangyarihan sa loob ng kanyang Physical Force Lightning Domain sa kanyang Sacred Lightning Protection. Boom! Si Francis ay napaatras ng ilang milya ng pamamaraan ng Sacred Lord Demonic Abyss. Nabasag ang harang sa paligid niya at nagpakawala ng magulong puwersang umuurong, ngunit ang puwersang iyon ay naharang ng mga galame bago ito makarating. Gusto mong lumaban sa isang late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord na may ganitong antas ng kasanayan. Hindi napigilan ng Sacred Lord Demonic Abyss na tumawa. Si Francis ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga normal na unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords matapos makapasok sa Mystic Light Realm, ngunit hindi pa rin siya katugma. Masyado kang nagiging masaya masyado. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Natigilan ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss nang maramdaman niyang may mali at mabilis na nag-scan sa paligid gamit ang kanyang Divine Sense. Biglang natalo ang mga kalaban ni Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight. Tinulungan nilang dalawa sina Duke Nanfeng at Sacred Lord Star Demon na harapin ang Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth. Sa sandaling iyon na ngayon lang nang pinakawala ni Francis ang kanyang pag-atake laban sa Sacred Lord Demonic Abyss, binibigyang pansin niya ang Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight. Ipinalibot niya ang kanyang eye intent para tulungan sila ng palihim at gumamit pa ng Soul Eye Bloodline technique sa kritikal na sandali.
Dahil si Francis ay nagtakda ng Dark Heart Seal sa Old Monster Show at Supreme Emperor Dark Knight, hindi mahirap para sa kanya na gawin ito. Francis, ikaw. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at malapit nang sumabog sa galit. Ang isang Sacred Lord na kakapasok lang ay hindi man lang ginagamit ang kanyang buong atensyon kapag nakikipag-away sa kanya. Magulong sayaw ng mga hayop at demonyo. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umungal habang ibinukan niya ang kanyang mga braso, at ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na umikot. Isang mas malakas na Sacred Power ang lumitaw. Whoosh! Hindi mabilang na mga itim na galame ang namuo sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss. Bawat isa sa kanila ay tila nakakatakot na halimaw. Hindi maganda, ginagamit ng Sacred Lord Demonic Abyss ang kanyang ultimate techniques ngayon. Si Francis ay may tame time na ekspresyon. Nakalusot lang siya, at hindi pa steady ang cultivation niya. Kahit na magkaroon siya ng oras upang pagsamahin ang kanyang paglilinang, malamang na siya pa rin ang dehado kung makipaglaban siya sa Sacred Lord Demonic Abyss ng direkta. Weng boom! Boom! Agad na inilabas ni Francis ang projection ng kanyang Little World of Wind Lightning at ang Physical Force Lightning Domain para pahinain ang puwersa ng pag-atake ng Sacred Lord Demonic Abyss. Francis, nandito ako. Ang malamig na boses ni Godfrey ay narinig sa likod ni Francis. 10:53. Kung paanong si Francis ay nahaharap sa panggigipit na hindi pa niya naramdaman noon. Francis, nandito ako. Ang malamig na boses ni Godfrey ay narinig sa likod ni Francis. Whoosh! Dumating si Godfrey sa tabi ni Francis, at magkatabi sila. Si Godfrey ay nasugatan ng husto ilang sandali ang nakalipas pagkatapos gumamit ng napakaraming kapangyarihan, ngunit ang bilis ng pagbawi ng mga Sacred Lords ay napakabilis, at ang pamana ng Evil God na nakuha ni Godfrey ay malamang na mayroong maraming mga diskarte sa pagbawi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pakikipaglaban nila sa Nine Darkness Palace. Hindi payag si Godfrey na humiga lang at manood. Magaling. Naging seryoso ang ekspresyon ni Francis. Weng! Isang malaking pinagmumula ng purple and blood-colored na divine light ang kumalat sa likod ni Godfrey at pumuno sa hangin habang ito ay sumasalubong sa Little World projection ng Sacred Lord Demonic Abyss. Shit! Itong dalawang brats na ito. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang Little World of Wind Lightning ni Francis ay hindi pa simple. Naglalaman ito ng malaking halaga ng sinaunang kapangyarihan na naintindihan niya mula sa bagyo sa sinaunang Dream Realm. Sa kabilang banda, ang Little World ni Godfrey ay sumanib sa Evil God Crystal at nagkaroon ng kapangyarihan ng Evil God. Ito ay mas makapangyarihan at masama. Kapag ang Little World projection ng dalawang kapangyarihang ito ay pinagsama, ito ay talagang nakakuha ng lakas laban sa Sacred Lord Demonic Abyss, Little World projection. Kamay ng Evil Sky. Dalawang kamay na kulay lila at kulay dugo ang biglang nabuo sa mga braso ni Godfrey. Ang mga tato na pulang bulaklak ay pinalawak sa kabuuan nito. Boom! Ikinaway ni Godfrey ang kanyang mga braso at winasak ang hindi mabilang na mga galame. Si Francis ay hindi rin nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan. Sa proteksyon ng kanyang Little World, ginamit niya ang Lightning Wings Flying Technique at sinira ang lahat ng iba pang galame sa malapit. Boom! Boom! Ang pinagsanib na puwersa ni Francis at Godfrey ay nagawang makalusot sa chaotic dance of beasts and demons ng Sacred Lord Demonic Abyss. Pagkatapos ay inatake nila ang Sacred Lord Demonic Abyss. Kayong dalawa ay nililigawan si kamatayan. Galit na galit ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss habang ipinapaikot niya ang kanyang Demonic Thou Mystic Light Sacred Power at nakipagsagupaan sina Francis at Godfrey. Pang! Boom! Hinarang ng Sacred Lightning Body ni Francis ang pag-atake ng Sacred Lord Demonic Abyss. Bagamat nasugatan siya ng bahagya, mabilis siyang naka-recover. Sa kabilang banda, medyo mas malala ang sitwasyon ni Godfrey. Hindi pa siya tuluyang nakaka-recover noon, at ngayon ay mas lalo siyang nasugatan. Napakalakas ng Mystic Light Sacred Power. Matalim ang tingin ni Francis. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nasa unang yugto ng Mystic Light Realm at sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm ay medyo malaki.
Kapag ang mystic light sacred power ng isang tao ay naging mas malakas, ang kanilang sacred bodies ay naging mas malakas din. Nangangahulugan ito na, kahit na ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi inang ng anumang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, ang bilis ng kanyang paggaling ay medyo mahina lang ng kaunti kaysa kay Francis. Alab ng Wind Lightning Eye. Malaking halaga ng eye bloodline na kapangyarihan at apoy ang lumabas mula sa kaliwang mata ni Francis. Umikot ang purple and gold light, at ang puting gintong God Tribulation Lightning ay kumislap. Whoosh! Isang ganap na transparent na purple and gold lightning fire na may destructive aura of God Tribulation Lightning ang sumabog sa ulo ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang Wind Lightning Eye Flame ni Francis ay isang purong pag-atake ng kaluluwa na batay sa God Tribulation Lightning, na ginamit niya dahil alam niyang hindi makakasira sa Sacred Lord Demonic Abyss ang pisikal na pag-atake. Ang soul intent ni Francis ay napino rin pagkatapos niyang makapasok sa Mystic Light Realm. Kahit na ang kanyang soul intent ay maihahambing lamang sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, nagawa niyang banta ang Sacred Lord Demonic Abyss gamit ang kanyang soul eye bloodline techniques at ang God Tribulation Lightning. Boom! Naramdaman ng Sacred Lord Demonic Abyss ang 10,000 kidlat na bumagsak sa kanyang kaluluwa. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng apoy ng kaluluwa ay patuloy na nag-aapoy. Whoosh! Whoosh! Ginamit ni Francis at Godfrey ang pagkakataong ito para umatake. Kamay ng Devil Sky. Pinagsama ni Godfrey ang dalawang kamay ng Evil Sky sa isa at hinampes ng Devil Sky Hand. Sure! Ilang marka ang naiwan sa sacred body ng Sacred Lord Demonic Abyss sa pamamagitan ng pag-atake ni Godfrey. Ang kanyang Mystic Light Sacred Power ay naglalaman ng kapangyarihan ng Evil God, na lubhang mapanira laban sa anuman at lahat. Pinabagal din nito ang bilis ng pagbawi ng kalaban. Ipinalibot ni Francis ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa loob ng kanyang Sacred Lightning Body at nagpakawala ng ilang eskarlate gintong bundok ng kidlat na dumurog patungo sa Sacred Lord Demonic Abyss. Sa kabilang banda, natalo sina Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth. Bagamat pareho silang nasa maagang yugto ng Mystic Light Realm at napakalakas, hindi sila tugma sa napakaraming Sacred Lords. Francis, nandito na tayo. Agad na dumating ang Sacred Lord Star Demon, Duke Nanpeng, Old Monster Shu, Supreme Emperor Dark Knight, at kasamahan matapos talunin si Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth. Pang! Boom! Bam! Isang alon ng mga pag-atake ng Mystic Light Sacred Power ang dumaong sa Sacred Lord Demonic Abyss. Cheat! Francis! Godfrey! Ang mukha ng Sacred Lord Demonic Abyss ay maputlang puti. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makakalaban sa napakaraming Sacred Lords. Higit pa rito, pagkatapos na kunin ang pag-atake ni Godfrey, napinsala siya ng maliit na kapangyarihan ng Evil God na nagpahirap sa kanyang mga sugat na mabawi. Boom! Hu! Ang mga galami sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss ay tumigil sa mga pag-atake at itinulak ang kanyang katawan palayo. Whoosh! Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay naging bola ng itim na liwanag at tumilapon. Ang mga galami sa likod niya ay naglabas ng surge ng itim na Mystic Light Sacred Power na nagpapataas ng bilis ng Sacred Lord Demonic Abyss. Itinuon ni Francis ang kanyang mga mata, at isang mahinang pag-usad ng mental energy ang kumislap habang si Francis ay nag-iwan ng Mark of the God Eye sa Sacred Lord Demonic Abyss. Bakit niya hahayaang makatakas ang Sacred Lord Demonic Abyss? Kung hindi dahil sa katotohanang naruroon si Godfrey at biglang nag-evolve ang kaliwang mata ni Francis, ang Hall of Gods at Francis ay maaaring nawasak ng Sacred Lord Demonic Abyss ngayon. Skylocking Bow. Isang maitim na pilak na busog ang biglang lumitaw sa kamay ni Francis, at isang eskarlate gintong arrow na nabuo mula sa Sacred Light ay namuo at bumaril sa hangin. Sa susunod na sandali, ang arrow ng liwanag ay tumago sa kalawakan at dumiretso sa dibdib ng Sacred Lord Demonic Abyss. Tumigil ang figure ng Sacred Lord Demonic Abyss habang pinapaikot niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power upang sirain ang arrow bago magpatuloy sa paglipad. Clarissa, Supreme Emperor Dark Knight, kayong dalawa ang may pananagutan sa paglilinis.
Ilok ang dalawang Sacred Lords ng Nine Darkness Palace at ang lahat ng miyembro ng Dark Sky Gate at ang Black Radiant Clan. Nagmamadaling sabi ni Francis. Weng whoosh. Isang pares ng Golden Red Wings na maaaring magpatawag ng lakas ng wind lightning mula sa heaven and earth na nabuo sa likod ni Francis. Nag-flash ang figure ni Francis habang sinimulan niyang habulin ang Sacred Lord Demonic Abyss. Talagang hinahabol ni Francis ang Sacred Lord Demonic Abyss. Natigilan si Sacred Lord Star Demon. Mula sa kanyang pananaw, sapat na nagawa nilang talunin ang Sacred Lord Demonic Abyss at pinatakbo siya. Kung gustong tumakbo ng Sacred Lord Demonic Abyss, wala sa mga Sacred Lords dito ang makakahabol. Nangangahulugan ito na si Francis ang tanging taong humahabol sa kanya, at iyon ay masyadong mapanganib. Francis, mag-ingat ka. Hindi rin sumang-ayon si Duke Nanfeng sa paghabol ni Francis sa Sacred Lord Demonic Abyss. Kahit na ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nasugatan sa isang tiyak na antas mula sa kanilang mga pag-atake, isa pa rin siyang Sacred Lord ng Demonic Dao sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Siya ay napakalakas at tuso. Ilok silang lahat. Nagutos si Clarissa, at maraming eksperto ang lumipad palabas sa Hall of Gods at gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang makuha ang lahat ng mga kasama at mga subordinate ng Sacred Lord Demonic Abyss. Duke, mangyaring iulat ito sa mga imperial. Dumating si Clarissa bago si Duke Nanfeng at sinabing ayon sa pagkakabanggit. Oo naman. Sagot ni Duke Nanfeng. Ang paghabol ni Francis sa Sacred Lord Demonic Abyss at paghuli sa lahat ng miyembrong ito ng Nine Darkness Palace, Dark Sky Gate, at ang Black Radiant Clan ay tiyak na magagalit sa Nine Darkness Palace. Sa pamamagitan lamang ng pag-uulat nito sa mga imperial at pagpayag sa Grand Imperial Hall na magsalita ay mapipilitang huminto ang Nine Darkness Palace. Pagkatapos ng lahat, ang Panginoong Dinastiya ay kasalukuyang nasa digmaan, at ang sitwasyon ay masama. Bilang isang peak 3-star power ng Lord Dynasty, ang Nine Darkness Palace na umaatake sa isa pang 3-star power ay kapareho ng pagpapahina sa lakas ng Lord Dynasty. Tiyak na pipigilan ito ng Grand Imperial Hall. Sa mga ulap, isang itim at isang pulang sinag ng sagradong kapangyarihan ang mabilis na tumatakbo sa langit at lupa. Whoosh! Paminsan-minsan ay binawi ni Francis ang kanyang bowstring at naglabas ng mga araw ng sacred light na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Bam! Sa sumunod na sandali, isa pang araw ng liwanag ang tumagos sa dibdib ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang junior na ito ay nagawang kontrolin ang napakaraming God Tribulation Lightning. Mapait na sigaw ng Sacred Lord Demonic Abyss sa kanyang puso. Labis siyang nasasabik na makitang hinabol siya ni Francis at naghanda na palihim na mabawi ang kanyang mga sugat, pagkatapos ay patayin si Francis sa kritikal na sandali. Gayunpaman, patuloy na ginamit ni Francis ang Skylocking Bow at nagpakawala ng mga araw na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, na nag-iwan sa kanya ng mga sugat na matagal bago gumaling. Sa simula, ang Sacred Lord Demonic Abyss ay maaaring magkaroon ng kalamangan kung sinubukan niyang patayin si Francis ng direkta, ngunit ngayon ay lumalala lamang ang kanyang sitwasyon. Whoosh! Patuloy na sinusubukan ni Francis kung paano gamitin ang Mystic Light Sacred Power habang hinahabol niya ang Sacred Lord Demonic Abyss, na nangangahulugan na ang kapangyarihan ng kanyang mga araw ay lumalakas at lumalakas. Ang Mystic Light Sacred Power ay naglalaman ng sarili nitong mga batas at layunin, at mabilis itong makakalap ng mga batas ng langit at lupa. Ang mga Escarlate gintong pakpak sa likod ni Francis ay biglang lumikha ng isang bagyo ng kidlat at pinalakas ang kanyang bilis. Boom! 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 Nang medyo malapit na si Francis sa Sacred Lord Demonic Abyss, gumamit siya ng Soul Attack, at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay muling bumaba sa kaluluwa ng Sacred Lord Demonic Abyss. Si Francis ay labis na nag-iingat laban sa Sacred Lord Demonic Abyss at gagamitin ang God Tribulation Lightning tuwing may pagkakataon siya. Francis, pagsisisihan mo ito. Umuungal ang Sacred Lord Demonic Abyss habang sinusunog niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power at mabilis na tumakbo sa malayo. Hihihi, hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba ito o hindi sa hinaharap, pero pagsisisihan kita ngayon din.
Ang mga eskarlate na pakpak ng kidlat sa likod ni Francis ay naglabas ng isang alon ng maliwanag na sagradong kapangyarihan na nagpatawag ng mga batas ng langit at lupa. Lightning Wing Spatial Flash. Si Francis ay naging isang streak ng pulang ilaw na tumalsik sa langit at lupa. Ang liwanag pagkatapos ay sumanib sa kalawakan at agad na lumipad ng ilang dosenang libong milya. Biglang lumingon ang mga mata ni Francis sa isang tiyak na direksyon nang maabutin niya ang Sacred Lord Demonic Abyss. Hahaha. Francis, siguradong patay ka na ngayon. Bumagal ang Sacred Lord Demonic Abyss at tumingin kay Francis. Boom! Naging madilim ang kalangitan, at isang figurang nakaitim na kayumanggi ang dumating sa tabi ng Sacred Lord Demonic Abyss. Sa sandaling lumitaw ang figure na ito sa madilim na kayumanggi, ang mundo ay naging madilim. Tila kinokontrol ng mga ganap na batas ang langit at lupa at agad na pinigilan si Francis. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na ang kanyang mystic light sacred power ay hindi makakonekta sa anumang batas ng langit at lupa. Para bang ang langit at lupa ay kinokontrol ng taong ito na nakaitim na kayumanggi. Naramdaman ni Francis ang sensasyong ito minsan nang matapos ang pagliliti sa Crown Prince. Nasa Imperial Palace si Francis nang mahuli ng Sacred King Feather Spirit ang isang assassin. Ito ang uri ng ganap na kapangyarihan na ipinakita niya. Hindi ko akalain na tatawid ako sa isang buong probinsya na humahabol sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ang lugar na ito ay tila teritoryo ng Earth Demon Cult. Nag-isip sandali si Francis at nagtapos. Noong hinahabol ang Sacred Lord Demonic Abyss, si Francis ay nalubog sa pagsubok sa kanyang mystic light sacred power. Higit pa rito, pagkatapos niyang maging isang sagradong Panginoon, ang bilis ng kanyang paglipad ay tumaas ng husto, at hindi niya sinasadyang naglakbay ng napakalayo. Demonic Abyss, hindi ko inaasahan na isang junior sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm ang hahabulin ka dito. Ang figure na may dark brown ay bahagyang tumingin kay Francis. Inatake ako ng maraming Sacred Lords dati at nasugatan ako ng husto. Sacred King Earth Ghost, dali-dali siyang patayin. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay tumawa bago tumingin ng malamig kay Francis. Ang direksyon na napagpasyahan niyang tumakbo ay kung saan matatagpuan ang Earth Demon Cult. Nang ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umabot sa isang tiyak na distansya mula sa Earth Demon Cult, nagpadala siya ng ilang impormasyon. Ang Earth Demon Cult at Nine Darkness Palace ay may malapit na relasyon. Maaaring tawagin sila bilang mga kaalyado. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang Earth Demon Cult na tulungan ang Sacred Lord Demonic Abyss. Gayunpaman, wala sa kanila ang inaasahan na lilito ang Sacred King Earth Ghost, ang Grand Elder ng Earth Demon Cult. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.